So good morning po ulit. So tuloy po tayo. Pinutol ko lang po kasi 30 minutes na yung video. Baka mahirapan po mag-upload. Tuloy po tayo sa ating lecture. For the next naman po, we have conciliation. So conciliation, may pagkakatulad po siya sa mediation. Ano po? So, ang conciliation po kasi is may third parties din po sa dalawang nag-uusap. Ang pinagkaiba lang po nila, ang mediation po kasi is kumbaga si mediator po is nakafocus lang po siya dun sa process. So, alam mo, yun nga, kaya nasabi ko nila, medyo uminit na yung tension. So, kailangan niya pong isaayos yun, kailangan niya pakalmahin yung dalawang partido. Sa conciliation naman po, pag ang tinatawag po natin na conciliation is dito po, yung third parties po na tinatawag po natin is kumbaga, nagbibigay po siya ng mga suggestion, madaling salita po, nagbibigay po siya ng mga suggestion dun sa dalawang parties. Pero po, yung suggestion po na bigay nila, syempre po, ang masusunod pa rin naman po is yung dalawang nag-uusap. So, si conciliator, kung tawagin natin, sa conciliation is, kumbaga, pwede po siyang magsuri dun sa issue. So, kailangan, pwede niyo pong tukuyin kung ano po ba yung pinagmulan, paano ito sosolusyonan. Then pwede siya magbigay ng option. Pwede po siya magbigay ng option na gaya ng sabi ko, excuse me po, maaari kong tanggapin ng dalawang parties po. So for the naman po, arbitration, it is an arbitrator hears evidence and renders a decision. So we have two types of arbitration. We have voluntary arbitration and mandatory arbitration. So for the advantages naman po ng arbitration is, kumbaga, it is faster than court proceedings. Siyempre, less formal and also binding decision. So arbitration naman po is isang isa din pong epektibo, pero it is alternative na paraan sa isang dispute resolution. Kasi po ito, kung mga nakapokus po ito sa mga komplikado po talaga na usapin. Siyempre, kasama po dito yung sa negosyo, sa mga paggawa po. So proseso pong ito is, ang mga partido po is, kumbaga, pumapayag po sila na i-submit nila yung kanilang mga problema sa isang tinatawag nga po natin na sa arbitration is arbitrator. So yung arbitrator na po yung magsusuri sa mga ebidensya na pwede makuha doon sa mga sinubmit po, at syempre pwede rin po siyang magbigay ng desisyon. So hindi po siya katulad sa mediation and conciliation po lamang na ito po is kailangan kumbaga, kailangan po kasi talagang sundin ito ng dalawang party. So dahil dito, syempre yung arbitration po is itinuturing po siya na, dahil po nasabi ko kanina, mas formal, pero mas mabilis pa rin kumpara sa pagdulog. Kailangan magdudulog po sa korte. So ang good side po nitong nung arbitration is, kumbaga, yung parties po is pwede silang pumili. Pwede po silang pumili ng magiging arbitrator po nila. Na halimbawa, yung problema is about sa business. So pwede silang pumili ng tao na expert doon. Expert po doon sa business. Hindi po sila mahirapan or magkakasundo po sila doon sa kukuhain po nila na arbitrator. So ngayon po na tapos na po tayo sa dispute. So na-discuss na po natin kung paano po mare-resolve ng mapayapa yung isang problema is
let us now move on na po naman po sa importance ng topic po sa criminology rin po. Under po ng yun nga po, dispute resolution and crisis, ito crisis management. So, sa definition, crisis management refers the process of preparing for responding to and recovering from emergency. So, pag sinabi mo natin ganito is, bago po ba natin maintindihan kung paano po hinahandle po yung isang crisis, syempre, kailangan po muna natin malaman kung ano po ba yung ibig sabihin ng yan po yung word itself po na crisis. So, ano po ba talaga ang crisis? So, ang crisis, o sa Tagalog, crisis, syempre, maaaring sabihin na, ito is, bagyo, ano pa po ba? Bagyo, mga lindol, sunog, aksidente, yan, mga hostage taking, mga ganyan, pandemya. So, lahat po yun is under po ng crisis kasi ano po ito once po kasi na sinabi natin crisis, ito po is kumbaga nagdudulot po ito na parang kumbaga nagdudulot po siya ng seryosong parang may banta po siya sa buhay natin. Hindi lang sa buhay, syempre, sa buhay, sa mga business, sa mga ari-arian, sa ekonomiya, yan po, So, inaalala po kong tanong sa akin, ano po ba talaga yung pinagkaiba ng crisis at emergency? So, pag sinabi po natin kasi na emergency, ito po yung isang sitwasyon na kumbaga nangangailangan po agad ng action, So, pag sinabi po natin emergency, kailangan agad ng action. Samantala po yung crisis is hindi naman po siya agad nangangailangan ng isang action, pero kailangan po niya ng agarang kumbaga dapat mayroon ding malaking epekto po yung kumbaga pag hindi kasi nabigyan ng ng magandang kumbaga magandang solution sa isang crisis is parang magkakaroon siya ng malaking epekto na maaari po siya magdulot ng matinding pinsala po kung hindi po ito hindi maging successful yung gagawin mo sa kanya. So, next po tayo. Characteristic po ng crisis. So, dito po is we have unexpected, threatening, time sensitive, and also requires quick decision. So, kapag sinabi kasi natin na crisis, may katangian siya na kumbaga, pare-pareho lang yan na magkakaroon ng pinsala. Ang pinagkakaiba lang po nila is kumbaga may kanya-kanya po siyang pinagmulan. Hindi nga lang po talaga kumbaga para magkakatulad yung katangian nila. So, unahin po natin is unexpected po So for the syempre for the unexpected po is unexpected kasi syempre ito yung nalagay ko dito na kauna-una ang katangian ng crisis kasi alam naman natin pag crisis, wala namang may kagustuhan po nito. So syempre hindi ito inaasahan. So kadalasan po nangyayari yung crisis ng walang warning. So mararamdaman mo lang siya. So kahit may mga pagkakataong may mga early warning signs, so mas marami pa rin yung mga taong nabibigla. Syempre alam mo naman yung mga Pinoy,
tayo mga Pilipino is kumbaga gusto natin yung ano yung masusurprise tayo, ano po, yung hindi agad natin gagawan sana ng ng action. So, halimbawa po dito is ano po bang halimbawa na sa unexpected po. So, for the example naman po, halimbawa po ako is isa po akong police officer. Kagaya po ngayon, anong oras pa lang po? 9:51. So, 9:51 mula kaninang alas 7 hanggang ngayon, hanggang mamayang alas 6 ng gabi is, kumbaga wala nangyayaring kumbaga wala pong nangyayaring krimen. Ayun, sabihin na natin krimen. Pagpatak po nung 6:01, bigla pong may tumawag na sa kabso daw po o sa soldiers po is may nag-aamok, may nagpapaputok po ng barel. Yun po yung ibig ko sabihin sa unexpected na kumbaga hindi mo to maorasan, hindi mo to hindi mo talaga ito. Ayan, from the word itself po is it is unexpected po. So sa loob lamang syempre, ayun, hanggang 6. So sa loob lamang ng isang minuto, biglang biglang nagbago yung situation po. Kasi sa dumaan yung buong maghapon na kumbaga walang problema, tapos biglang ganun yung kakalabasan na biglang may tatawag na may mga namamaril. So ayun, from mula sa normal na operation na maghapon akong nasa office lang ganun as a police officer, so bigla akong pupunta sa kumbaga high risk incident po kung tawagin po natin. So yun po yung kumbaga isa ring dahilan syempre kaya napakahalaga po ng ating mga kapulisan po. So so doon po is ma-appreciate po natin yung mga ating mga kapulisan po kasi ang krisis po, tinatawag po nga natin na krisis is kumbaga anytime yan, pwedeng madaling araw, gabi, umaga, katanghalian is pwede siyang dumating. Pwede magka-problema na na involve po or kailangan po natin ng ating mga kapulisan. So, ayun po. Next po natin is ang tinatawag po natin na threatening. So, tapos na po tayo dito sa sa unexpected. So, let's move on na po sa threatening. So, for the threatening naman po, for the threatening naman po, so ito is yung pangalawa ko nilagay dyan sa characteristic of crisis kasi hindi naman po lahat ng problema is crisis. So may mga sitwasyon po na na may mga possibility po na merong masaktan, may mamatay o magkaroon ng malaking pinsala sa mga gusali, kagaya po ng sinabi ko, or example ko po kanina na Lindol. So, yun po yung pangalawang katangian nito. It is threatening. So, pwede ito magbanta sa buhay ng isang tao, pwede rin sa ari-arian namin, ari-arian ninyo. Yun. So, ang halimbawa po nito is sunog. Halimbawa, may sunog po may sunog po na kailangang maapula. So, sa isang building, halimbawa isang building po, ay nasusunog. So, ang dami po tao sa loob. So, pag hindi po agad natin naapula, so syempre, pwede po itong mag-cause na, kumbaga, is maraming masasaktan or maraming pwedeng, isa pa dito is maraming pwedeng, mamatay, po. So, kaya po, sa crisis management, ang pangunahing priority po talaga is kumbaga human life, yung buhay po ng buhay po natin, buhay po ng tao. Kasi yung kumbaga yung mga bagay po kasi is mga bagay, mga ari-arian is pwede ko mapalitan. Po, hindi po kagaya ng buhay ng tao kasi alam naman po natin na lahat po ito is hiram lamang. Po, amen. Biro lamang po. Po, bale, ito po yung kasabihan natin na kumbaga maganda ng manakawan. Ay maganda ng manakawan kesa masunugan. Po, kasi pag nanakawan ka, may specific lang na bagay na ayun mawawala.
mababawasan. Pero pag nasunugan ka kasi, di ba po, pag nasunugan kasi, pag biglang sumiklab kasi ang sunog na yan is, hindi mo na alam ano po, hindi nyo na alam kung anong unahin nyo. Siyempre, unahin pa ba natin yung gamit kaysa sa pamilya natin, di ba? Siyempre, mas unahin natin yung pamilya kasi yun nga po yung sinasabi na always i-priority po natin siyempre yung buhay ng tao. Ano po? So, ang ipapasok ko naman po dito, kung kanina is po din, siyempre, nandito po ating mga BFP, mga Bureau of Fire Protection, ano po. So, yun po yung pangunahin nilang po talaga sa buhay po sila nakapokus. For the next po, we have, time sensitive po, For the time sensitive po, ang ibig lang po naman sabihin dito is, kumbaga, ito po yung ikatlong nilagay ko dito sa characteristic of crisis. Characteristic of crisis kasi ang ibig ko lamang po sabihin dito, kaya po ito ang nakalagay dito is, mahalaga po yung bawat segundo, mahalaga yung bawat segundo, minuto, oras. So kapag po kasi ito na kumbaga na-delay or naantala is, pwede po ba itong mag-result sa mas malala po, mas malayo yung isang sitwasyon na pwede pong magkaroon ng biktima, na ayaw naman po natin mangyari. Halimbawa po, balik po natin yung sa sunog, sa sunog po tayo. So, kung halimbawa po, ako po is isa po akong BFP. Bida-bida, BFP na naman, kanina pulis na. So, ako po is isa po akong BFP. Tapos po, ang nangyari po, may tumawag po sa akin. So, na-receive ko po yung call ng, oras na po? 9. So, sabihin na po natin, exactly 10 a.m. So, 10 a.m. may tumawag sa akin na may sunog po ulit sa soldiers. Soldiers po ulit, Ngayon po, na-receive ko po yung call ng alas 10. So, kung maantay kung kikilos pa ako ng 11, so, sobrang delay na po nun. Yung sunog, wala na. Naubos na yung soldiers. So, yun lang po yung ibig ko sabihin na importante po yung minuto, yung segundo, yung oras na ilalagay. Kaya ako po sinabi dito na time sensitive. Kasi once po na magkamali, madelay, or hindi po agad masolusyonan, maagapan, maaari po itong lumala po. So, sa ganito po, na situation yan, ganyan, sunog-sunog na ganyan is, ito po yung tinatawag natin na kumbaga golden hour po, kung saan po, pag tinawag po natin na golden hour, so kumbaga mas malaki po yung chance na kumbaga makapag-save tayo ng buhay, maiwasan po natin na magkaroon po ng biktima. Halimbawa, yun nga sa sa sunog, yun. Kumbaga, kung bibilisan po natin or actionan po natin, mas mabilis po tayong makakakilos, makakagalaw is makaiwas po tayo maiiwas po natin yung isang tao sa kapahamakan, po. So, dito po is for the last po is requires quick decision. Requires quick decision po. Siyempre, sa panahon po ng crisis kasi, kailangan po natin ng kumbaga ginagamit po natin yung ating yung ating utak, yung bilis. Sinusubok po dito yung bilis natin magdesisyon. So sa panahon kasi ng crisis, ang isang sino po ba nagdesisyon? Siyempre ang nagdesisyon, is halimbawa sa isang team, sa isang team BFP ganyan. Siyempre yung masusunod is yung ating tinatawag na team leader. Sa team leader, syempre, kung ano magiging desisyon ng team leader, siya naman po gagawin ng kanyang mga miyembro. So, kailangan po na, syempre, ang magiging desisyon po ng team leader is, kumbaga, angkop, kumbaga, align or tama doon sa ibibigay niya or isasubmit niya na information doon sa mga tauhan niya. Kasi,
Kasi syempre, yun nga, ang sinasabi ko kanina pa na kailangan is tama. Tama yung maibigay kasi pag tama yung decision po, kung tama yung decision na binigay mo po dito sa mga ito is damay na po yung ano, time sensitive, threatening and unexpected. So damay-damay na po silang apat. Once na yung decision mo po, syempre is tama. Mali isa po tong ano, yung requires quick decision po is ano, kumbaga siya yung pinaka-importante rin talaga sa lahat. Kasi kailangan tama ka mag-isip. Kasi kung mabagal yung isang desisyon, so maaari po na malagay po sa panganib yung ano, yung buhay ng ano, ng isang tao or hindi lang isang tao, syempre maraming tao. And kung padalos-dalos naman, kung pabigla-bigla na hindi mo pinag-isipan yung desisyon, syempre, nyari walang sapat na hindi mo talaga in-assess yung isang situation is baka ano po, mas maaari po nung ano, kumbaga magresulta po sa mas malala po na ano, na ano po, na kahihinatnan po. Ano po? So, tawagin po natin itong ano, kumbaga, be quick but ano po, but never careless. Ano po? Yun, talagang ano, may quotes pa po, ano po.